Hello po, update po tayo dito sa unit ni ma'am. Bali, nakapag-start na po kaming mag-tiles dito sa kanyang garage area. Garage na maliit lang. Ayan, joke. So, bali, eto, nag-decide po si ma'am na i-tiles na lang po yung kanyang front extension, pati po yung mga wall. Ayan, pero hindi po namin muna kinontinue kasi baka po mabagsakan namin o magasgasan. So, bali today is pinapalipat po namin kay Bayaw yung ibang mga materyales. Kasi po mag-leak test kami. Ayan, ito po nakagawa na kami ng frame para sa gate, tsaka po sa grills. Ayan, mag-leak test po kasi kami before po kami mag-wirings, tsaka po maglatag po ng ating hardiplex. Ayan po. Kung makikita nyo po yung aking video is yung insulation, double po yan. Baka sabihin nyo baligtad, double po siya. So, sa row house, kailangan po talaga siyang i-leak test yung ating pinaka-roofing para naman sigurado. Ayan, ito na po yung design ng gate natin. Yung grills. Para po yan sa grills natin. Ayan po. Ayan, natapos na po namin yung pag-i-install ng metal spandrel na light brown po yung color. Kung mapapansin nyo, may mga part po na wala pang tiles. Mag-install po kasi kami ng grills. Ayan. Ito po siya, naka-tiles po siya. Oh. Ayaw kasi ni ma'am ng pintura. Ayan. Mag-i-install tayo dyan ng grills. So, ito naman naka-ready na. Ayan. Naka-cut na siya. Ayan. Ang ganda. So, yung pinakakulay, malapit na lang po kay Lumina. Dito naman po mag-i-install tayo ng gate. Kaya, hindi pa po namin kinasa yung ating tiles. Ayan po. So, bali yung poste ni ma'am, meron din po siyang moldura. Ganyan na lang po yung design kasi wala na po sa all home. Tapos, naka-deco stone din po si ma'am. Ayan, sila rin po yung pumili niyan. Ganda. Tapos, ito po yung kanilang pinaka-wall dito. Naka-tiles naman po siya. Ayan, pwede. Combination ng tiles tsaka ng deco stone. Ayan po. Ganda, oh. Yung metal spandrel natin na light brown. Buo na. Nakaabang na rin po yung tatlong ilaw dyan. May abang na tayo ng wirings. Ayan. Tapos, meron din po tayong inside gutter dito. Ayan. Ito yung ating alulod. Pababa na po yan dyan. Ayan siya. So, ma'am, pasensya na. Ayan, hingi naman ako ng pasensya kasi hindi po talaga namin napupukosan yung unit ni ma'am. Pero yun nga po, ang usapan din namin ni ma'am dito is as long as gumagalaw na yung aking unit pa unti-unti, okay lang kasi alam ko marami kayong projects. Ayan, ma'am, thank you po sa pag-unawa. Ayan, ito po yung sa gate. May design din po yan. Same lang po sa grills. I-continue rin po namin yan. Abangan nyo. So, ito nga po, pagkatapos po ni Ray malagyan ng mawiringans, nasarahan na po namin siya ng hardiplex. Hardiplex na lang po ang tawag ko, pero Sierra board po yan, local brand ng hardiplex. I think nasa 400 plus na po ata ang Sierra board, na 1/4 po ang kapal. Ayan. Bago po namin yan lagyan ng PVC, ayan po muna nilagay namin, hardiplex. Tinanggal po namin yung dating kisame ni Lumina. Kasi po nilevel po namin ng pantay yung ating kisame dito, gawa ng naka-island po ng konti yan. Tsaka hindi na rin po maganda yung condition ng kisame ni Lumina. Kaya mas maganda po talaga sa pinaka-renovation ng row house is yung kisame po baguhin nyo. At the same time, makalagay din po tayo ng ilaw or pin lights. Kasi kay Lumina, ilan lang po yung abang dun eh. Ayan po. Malawak po yung row house once na na-renovate din talaga ng maayos. Tama yung mga pwesto-pwesto mo. Pwestuhan, kumbaga. Ayan. So, dito naman po, ayan, nakaabang na po yung ating sa switch. Ayan, instruction po yan ni ma'am. May outlet na rin tayo dito sa baba. Dito na lang po ang wala sa kitchen area. Ayan, baka palagyan na rin po natin yan sa susunod na araw. Tapos ito po yung bathroom. Medyo humaba po yung bathroom ni ma'am kasi nagpa-move siya ng mga 1 meter po yan. Ayan.
So, lalagyan din po natin yan ng insulation, ng Hardiplex, tsaka po ng PVC panels. Ayan po. So, ito yung ating kitchen. Dito naman po sa likod yung ating room. Ayan, nag-move naman po tayo ng mga 60 cm dyan para lumawak-lawak po yung room nila. Ayan. Malawak din po talaga siya. Wala pa nga po itong tiles tsaka pintura sa tingin ko malawak na Ayan, meron din po tayong, binago rin po namin yung abang para po sa switch. Inayos po namin, ayan. So, doon po sa mga nagko-comments, nagtatanong, nagpi-PM kung magkano inabot, wala pa po. Wala pa po kasi hindi pa po tapos, ongoing pa siya. Ayan, nagde-level po si Ray. Ma'am, pag napanood mo nga po pala tong vlog ko, baka makita nyo is yung ibang wirings is hindi nakalitaw. Hindi po kasi nabutasan. Pero alam naman po ni Ray yan. Kung ano po yung sinend yung setup sa amin ng ilaw nyo, is ganun po yung sinundan namin. So, sa pinaka-instruction, mahalaga po talaga yung coordination between clients and contractor. Ayan po. Instruction lang kailangan namin kay client. Pero pagdating po sa execution, si Ray na po ang bahala kung ano po yung uunahin niya. Ayan. So, ako hindi pa nga ito na pipinturahan o natatapos. Na-amaze na rin ako kasi humaba yung kitchen, humaba po yung kitchen, tama, humaba po yung kitchen, humaba rin yung bathroom. Usually kasi nasa dulo yung yung kitchen area. Ito medyo nandito sa may living area. Kaya parang mukha siyang malaki tingnan. Ayun po. So ayan, alam naman po ni Ray, ma'am, kung saan po yung mga butas diyan. Hindi lang po na butasan nung nagsara po ng kisame. Ayan, nilalagyan na lang po niya ng tanda. Ayan po. So, bali si Ray naman po ang nakakaalam pagdating sa wirings. So, ito po yung kagandahan din na nagpalit tayo ng kisame. At least sigurado na po tayo na matibay yung ating kisame. Hindi po tayo mag-aalala na bumagsak. Karamihan po kasi sa row house dito, sa Lumina, yung row house mo kasi kasama na yung kisame, medyo sa tagal ng turnover, hindi ko rin po alam sa pinakagawa, nagbabagsakan po kasi yung mga kisame nila. So kung ipapagawa nyo po yung unit nyo, much better po na papalitan nyo. Tulad po nito kay ma'am, ang dami po namin nilagay na pin lights kada area ng unit. So nalagyan niya ng marami, 'di ba? Ayon sa gusto niya, 'di ba? Pasensya na, nabubulol ako. Ayan, voice over po kasi ito gawa ng maingay po kasi yung pag-i-install nila. Ayan. So, ako naman ma-advise ko kung meron kayong mga pa-center light, mga ceiling fan, mas maganda pong magkaroon ng reinforcement sa center na part. Ayan, lagyan nyo po ng maraming metal parings para pag in-install po natin yung ilaw o ceiling light, ceiling fan pala, ayun, kayanin po yung bigat. So, sinabihan ko rin po yung aking worker na in case na may mga ganyan pa center light, is dagdagan po ng metal parings. So, ayun po. Metal parings, C-channel, tsaka wall angle lang po ang gamit natin dyan. Yung room pala ni ma'am dito, naka-wall tiles po yan. Ayan, mas advice po namin. Kung gusto nyo lang white na pintura, pwede naman po natin siyang white na tiles na lang. Ayan po. So, yung setup din po sa room ng wirings is according po din po yan kay ma'am. Ayan, sinasarahan na po nila ng Hardiplex. Hardiplex po yung tawag ko. Brand po yon. Pero, sa hardware, ang binibenta po nila dyan is Sherboard, the local brand. Halos similar lang din po sila. Sa brand lang po sila nagkatalo. Ayan. Then, ginamitan lang po namin siya ng rivet. Ayan. Rivet, pwede rin po kayong gumamit ng metal black screw. Pwede rin naman po yun.
Mabigat nga lang po ang Sierra board o Hardiplex kasi ang ginagamit po namin pang kisame at pang partition is 1/4. Mas prepared po namin yung mas makapal tsaka mas yun nga, para mas matibay-tibay po siya. Mas prepared po namin siya compare po sa plywood. Never kami gumamit ng plywood pang kisame. Ayan. Ang kagandahan rin po kasi sa Hardiplex o Sierra board, pag nabasa po yan, matutuyo lang din po siya. Tapos hindi naman po siya masisira. Kaso, pag yan po is merong pintura, possible po yung pintura natin is lumobo o kaya magkaroon ng discoloration. Pero maganda po ang Hardiplex gamitin pang kisame. Ayan. Depende pa rin po sa nagpapagawa kung anong prepared nila. At saka depende rin po sa contractor kung anong mas familiar silang gamitin. Since ito pong unit ni Ma'am is row house, direct po talaga yung ating yero. Naglagay po kami ng insulation dyan na double. Tapos ayan nga po, wirings, then Sierra board, tapos tsaka po natin ilalatag yung ating PVC panels. Naka PVC panels din po tong unit ni Ma'am. Ayan. So, kung susundan nyo lang po yung aming mga videos, magigets nyo na rin po yan. Hindi ko lang po gaanong ma-explain ng maigi kasi hindi naman po talaga ako ang gumagawa. Hindi naman po talaga ako ang gumagawa. Ayan. Kung based lang po sa nakikita ko, yun lang po yung ine-explain ko. Ayan. Sana po makatulong yung aming video sa inyo. Meron din po kaming Ray House Makeover Facebook page. Ayan. Hanapin nyo lang po. Meron din po akong mga ina-uploads doon na mga reels, mga short videos. Ayan. Kung gusto nyo pong laging updated sa mga gawa ng Ray House Makeover, lahat makikita nyo po sa aming Facebook page. Ayan po. Mas mabilis po kasi ang upload sa page kesa dito sa YouTube. Pero hindi ko pa rin naman siya kinakalimutan. Ayan. Dahil sumasahod na rin po tayo sa YouTube kahit paano. So, ang kagandahan po ng pagkikisame namin ng PVC panels is no need na tayo magpintura. Ayan. Maganda rin po yung design ng PVC panels ni Ma'am. May groove, may mga guhit. Kaya yan po, tatakpan na po natin yan. Then, pagdating po sa ceiling, sa kisame, mas prepared po namin yung white. Siyempre, dapat white para maaliwalas po yung bahay. Ito po yung second row house project namin. Ayan. Actually, first project namin to sa Passport na isang buong unit. Pero as we experience ni Ray tsaka ng team, parang mas prepared namin i-renovate yung mga townhouse tsaka mga single detached. Ayun. Medyo matrabaho pala ang row house. Medyo napapalaban kami. Siguro kasi bago lang. Ayan. So, halos matatapos na po nila yung paglalagay ng kisame. Mabigat po yan. Kaya kailangan talaga pag in-install yan, may kasama kang gagawa. So, share ko nga lang po pala sa pinaka-discarding ng Ray House Makeover o pinaka-style ng Ray House Makeover. Si Ray po ang in charge sa pagwa-wirings. Tsaka po sa mga linya ng tubo. Para in case nga po magkaroon ng problema, si Ray, alam niya po kung saan niya aayusin, kung saan siya mag-uumpisa. Diba? Ayan. Medyo malaki po ang trabaho sa ceiling works tsaka sa tiling works, pero pag lahat po yan na ikasa na, ganda. Nakikita na po yung mukha ng renovation. Actually, dito nga po pala sa unit ni Ma'am, advice ko lang, doon po sa mga nagpaparenovate. Picturean nyo po yung mga tiles na gagamitin. Kasi sa dami ng tiles dito sa unit ni Ma'am, medyo nalilito po ako. Tapos ang dami ko po pang ongoing projects. Kaya kung magpapagawa po kayo, much better, halimbawa, order kayo ng 60x60 para sa CR. Picturean nyo po para malagyan nyo rin po ng pangalan or name na, ma'am, ito sa CR po to. Tapos, di ba, naka-indicate sa picture, di ba? Parang ganun po.
Kasi dito sa unit ni Ma'am, ang dami po talaga namin tiles, wall tiles, may CR, may kitchen, may sasala, meron sa front extension. So, ito nga po, kinuha na po namin yung PVC panels dito sa unit ng kamag-anak ni Ma'am para makapag-install na po kami. Ayan. Ito pong PVC panels, meron po tayong pinaka-supplier niya na mas mura po. Kasi mahal din po kasi siya talaga sa Wilcon tsaka sa Old Home. Ayan. Nakapaglatag na rin po kami ng PVC panels. May tatlong klase po yan. May plain, may dalawa po ang guhit, tsaka ito, meron tatlo ang guhit. Ayan, pinapili ko lang si Ma'am kung anong mas bet niyang gamitin. Since medyo malapad po ang ating kisame, kailangan po natin ng edge channel. Pandugtong po natin yon. So, hindi po maiiwasan yung dugtong. Kailangan po talaga dahil malaki po yung area. I think nasa 8 feet lang po ata yung ating haba ng PVC. Ayan, ang ganda niyan tingnan, diba? Oo. Nulid na pintura po yan. Tapos, sinarhan na lang po namin siya ng kornisa. Diba? Ganda. Kung madumihan man yan o maalikabukan, pwede na po sa kanya punasan lang. Ayan. Hindi po kami nagda-direct yero tapos PVC. Hindi po kami nagda-direct ng install na ganun kasi possible po lumutong yung PVC natin. Ayan. Pero weatherproof po yan. Kaso syempre, nilalagay namin dyan sa unit yung pinaka-the best para tumagal din po siya. Ayan, ito pong PVC ni Ma'am nasa 300 plus po to. 350 po ata to, 350 ang kuha namin dito. Mas mababa po compare sa mall. Ayan po. Thank you!